Kanina po ako nag-iisip ng introduction. Wala pa hanggang ngayon hindi ko pa alam kung anong aking gagawing introduction. Um, sa mga nagsasalita po dito sa unahan, wala po kaming desire, kundi ang Panginoon po ay makaabot po sa inyo through us. And yun po ang aking panalangin na very challenging po yung magsalita dito sa unahan. Kasi kung narito po kayo sa unahan, makikita po ninyo may bata, may matanda, may high schooler, may nasa college, may mga adults, may seniors, babae, lalaki. So, the spectrum ng audience is very wide. And lagi ko pong iniisip, pagka po nagagawa ko ng message, ini-imagine ko pong ako yung nandito sa unahan. Yeah. And iniisip ko, paano ako magsasalita, ano ang aking sasabihin, na makaka-connect ako sa inyo, sa lahat. Na hindi lang ako maiintindihan ni Elder Boyet, pero maiintindihan ako ng high schooler na naririto din. So it's really is very challenging. And doon po namin ipinaubaya sa Holy Spirit. Doon po namin ipinaubaya na ang Diyos po ang gagawa. Pero kailangan po namin na nagsasalita dito ng tulong po ninyo. The way you hear, the way you will listen to me is very, very important. Very, very important. Kung paano niyo po ako pakikinggan, kung gano'n po kayo magiging ka-attentive po sa sasabihin ko, yun po yung susi. And how will you accept everything na marinig po ninyo? Nung ibigay po sa akin ni P. Hison, yung sabi niya sa akin, nag-text siya, Eldar, pwede ka ba mag-preach na May 29? Pagka po si P. Hison nagsabi ng gano'n, tinitingnan ko lang po ay calendar. Tinitingnan ko lang kung may schedule ako without looking anong topic, anong chapter, anong verse. So, nung tingnan ko yon, sabi ko, yes, Pastor, I'm free. Then later on, nung tingnan ko, Luke chapter 8. And Luke chapter 8 po, pag binasa po ninyo, pamula verse 1 hanggang sa dulo, yung pong flow niya parang patalon-talon. Alam niyo, yung walang isang buong kwento. The first 3 chapters, parang iba yung sinasabi, then ganito. So, ang hirap itahi. Ang hirap itahi. So, I just chose one part of that. That is the parable of the sower. Na ito pong kwentong ito ay very, very common. Kahit nung bata pa kayo, marahil napapakinig na po ninyo ito. Ang kwento ng magsasaka. Hindi ko lang po napaltan, pero binago ko po yung title. Sa Parable of the Soils. Kasi I think, ang may mystery po talaga doon ay soils. Hindi po yung sower. Alright. And nababasa niyo po ba? Okay lang. Maliit. So tayo muna po ay mag-pray. Let's pray. Panginoon Diyos, ngayon pong umaga, lumalapit po Panginoon kami sa inyo. Dalangin po namin sa inyo na samahan niyo po kami. Hinihingi ko po Panginoon na hinihingi ko, Panginoon, please meet all of us. May you give what we need. Healing, encouragement, strengthening, solutions to problems, insights, growth, whatever it is, Panginoon. And this I pray in Jesus' name. Amen. All right. So the parable of the soils. Commonly known, the parable of the sower or the farmer. Parang ang dami sunod-sunod na title.
Pabalik po ba ako? Okay. So, ako na lang po magbasa. Hindi ko na rin po kayo patayuin. Sabi po doon, as a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from every town, he said in a parable, a sower or a farmer went out to sow his seed. As he sowed, some seed fell along the path. It was trampled, naapakan ng tao, and the birds of the sky ate it. Other seed fell on the rock. Now, sa mga iba't iba pong Bible translations, ang nalagay po doon ay on the rock. Pero ang totoo po nun, the seed fell not actually on the rock, but on the soil na nasa ibabaw po nung rock. Kasi kung on the rock po siya sa bato talaga, hindi po talaga siya tutubo. A thin layer of soil, rocky ground. When it grew up, it withered or natuyo, since it lacked moisture. Other seed fell among the thorns. The thorns grew up with it and choked it. Still other seed fell on good ground. When it grew up, it produced fruit 100 times what was sown. Then he cried out. I want to give emphasis. Kung baga, ang Panginoon Jesus, kung siya nagsasalita, kung ang volume niya from a sower ay 20. Kunyari, ganito lang ang kanyang volume. Pagdating niya ho dito, and he cried out. Yun hong cried out, he shout. Sabi niya, let anyone who has ears to hear, let him hear or let him listen. Usually, when a speaker nagsalita, sa unahan niya sinasabi yun, everyone, please listen to what I will say. But in this case, it seems to be different. At the end of the speech, sa kanya sinabi na, let anyone who has ears to hear, listen. Mamaya pag-usapan po natin ang bagay po na to. Lagi akong pabalik. So, konting background lang po. Ang context po nito, makikita po niya yung kwentong yan sa Matthew, sa Mark, sa Luke. And minsan may mga konting pagkakaiba. So, context po nito ay, ang Panginoon po ay maraming sumusunod sa kanya, crowd. Sa Bible po, when we say crowd, hindi po yan 10, hindi po yan 20. Marami po talaga. And ang setup po nito, ito po yung nasa tabing dagat. The Lord stood on the boat and He spoke to the crowd. And those people na kanyang kinakausap knows about farming. During his time, Palestinian farming, ayun doon pong pagtatanim, ginagawa niya ng mga month of October or November. And tawag po nila doon yung broadcast na farming. So, kung kayo po yung lumaki po sa bukid, yung mga nagtatanim, merong tayong tawag natin takuyan, di po ba? May takuyan tayo dito, and then we cast seed. Pero sa atin po, dito sa atin, nagpo-flow muna tayo. Nag-aararo o nagtatraktor tayo, and then yung dinaanan ng araro, tanda ko po yon, mga bata po kami, dinaanan nun, mayroon yun. And then we plant seed. Saka natin pinaplant yung seed. Una muna, flowing. But during that time daw po, inuuna muna nila sowing. They cast seed muna. They cast seed. Saka po sila nagfo-flow. Saka sila nag-aararo. And then natatakluban yung kanilang itinanim. So ganun po yung estilo o the method ng sowing and farming during that time. And sabi doon sa kwento, meron daw seed na napupunta sa along the path, then on the rock. Nung ginagawa ko ito, sabi ko, na-imagine kaya ito ng mga bata ngayon na mga itsura nung along the path. So, ako yung nag-bike nung Thursday. Pumunta po ako sa taniman talaga sa farm. Ito po ay sa may Baldeo, dito po sa San Pedro. So, ang field po, during summer or hindi panahon ng pagtatanim, dahil yan naman po hindi nababakuran, so dinadaanan po yan ng tao. Daanan po ng tao. The same thing po during that time. So, daanan po yan ng tao, and then nagkakaroon po ng pathway. Daang tao ang tawag natin sa bukid.
Ano ha? And dahil sa dami ng dumadaan dyan, yan po yung nagiging very, very hard pack. Tumitigas po yan sa dami po ng dumadaan. Ano? And yung mga taga San Pedro sa Baldeo, pagkatatamnan na natal to, so they will cast, mapupunta yung iba dito, may mapupunta dito sa hard pack. So ganun po yung itsura. And sabi ito sa binasa natin, meron daw ikang napapunta rin doon sa, ito pong part na to, part din po ito ng field na to. Ito yung aroma ang tawag natin. Thorns. Now, maraming isipin natin, bakit naman kita na ng farmer na may mga tanim dyan, may thorns, ay nagkas pa rin siya? Ang sabi po doon sa akin binabasa, usually daw po, yan po ay nalinisan, and probably yung ugat po ng mga thorns naroon sa ilalim, hindi kita ng farmer. So, hindi niya alam kung may tutubo dong aroma kasi nakatago pa. Then rocky, something like this, ito po pag hinukay niyo pong ilalim nito, ito manipis lang na layer to, siguro mga 2-3 inches sa parting gitna. So pag may pumatak dyan na seed, hindi papasok doon sa kalaliman kasi may bato po yun sa ilalim. Yun po yung ibig sabihin na on the rock. Manipis na lupa. Then, the disciples and others around him asked, "What does this parable mean?" He said, "The secrets of the kingdom of God have been given for you to know, but to the rest, it is in parables, so that looking they may not see, and hearing they may not understand." Kung kayo po ay observant sa pagbabasa niyo po ng Bible, and when you read, hindi po pwedeng hindi kayo magtanong sa inyong sarili pag nagland ang inyong eyes sa part na to. Tama po ba? Sige nga. Ano ang inyong basa? Ano ang inyong basa? What can you say on this text? Sinadya ba ng Panginoong Jesus na sabihin niya ang kanya sinabi sa parable para hindi talaga siya maintindihan? Ang sabi po doon, sabi ng mga disciple, then the disciple asked, "What does this parable mean?" He said, "The secrets of the kingdom of God have been given for you." Sa inyo, na mga nga nagtanong sa akin. Sa inyo na mga nagtanong sa akin, you will understand. But to the rest, it will remain a parable. Ang sabi niya, nag-quote siya ng verse. Jesus quoted Isaiah chapter 6, verse 9 to 10. So that, looking they may not see, and hearing they may not understand. What? Parang it's counter-intuitive. Nagsalita ako ng mahirap intindihin, so that looking they may not see, and hearing they may not understand. Parang teacher na umatayin kayo ng klase, nagturo ba si Jesus ng advanced algebra na hindi nyo pa natitake dahil hindi pa kayo nagbe-basic for you not to understand the advanced algebra? So, in case po ng mga ganito, mga challenging verses, we really have to dig deeper. Dito po pumapasok yung aaralin niyo po talaga yung context, yung Bible. Ano po ba ang ibig niya sabihin? So, balikan po natin yung kinagkuhanan. Remember, the Lord is quoting verse from the Old Testament. Ang sabi po dun sa Isaiah chapter 6, verse 8 to 12, ito po ang kinote ni Jesus Christ. Then I heard, Isaiah is speaking. Isaiah is a prophet. Then I heard the voice of the Lord asking, "Who will I send? Who will go for us?" I said, "Here I am," sabi ni Isaiah. "Send me." And God replied, "Go. Say to these people, keep listening, but do not understand. Keep looking, but do not perceive.
Make the minds of these people dull. Mapurol. Hindi makakaintindi. Deafen their ears and blind their eyes. Otherwise, they might see with their eyes and hear with their ears, understand with their minds, turn back and be healed. Sa isang hindi naniniwala sa ating pananampalataya, see, your God wants to hide you something and He's not really revealing to you truths. So sinugo niya si Isaiah, and what Isaiah will preach will only harden and make them dull. And ganun din daw, nung ikot ito ng Panginoon Jesus, nung sabihin niya yung parables, sinasabi niya sa mga nagtanong sa kanya, this is what will happen. Like the time of Isaiah. Pero tingnan po natin yung background. During Isaiah's time, during the time of Isaiah, there were many times and occasions na si Isaiah po ay nakipag-usap na po sa nila. Correcting, exhorting, teaching. But the people during the time, the people of Judah, they were rejecting and not listening to the word of God. And ang sabi sa kanila ng Panginoon, parang sinasabi ng Panginoon kay Isaiah, the more they hear God's word or instruction, the more they become hardened and rebellious. Kayo po ba ay naka-experience na maaaring sa inyong anak o kakilala na lagi ninyong sinasabihan pero hindi nakikinig? Halimbawa, meron kayong mahal sa buhay na kunyari may sakit. Sinasabihan niyo na, huwag ka nang magkakain ng sugar. Huwag ka nang magiinom ng Coke. Kasi yan ay nagpapataas ng iyong diabetes na yung sugar. Kunyari lang, chocolates. But hindi kayo pinapakinggan. So, sinabihan niyo once. The second time, kinausap niyo uli. Huwag ka nang masyadong mag-rice. Yan ay hindi healthy. Doon sa mga may sakit na. And, hindi ka nila pinapakinggan. Until such time, na ikaw ay nagsawa na, hindi mo na sinabihan, for whatever reason na nasa sa puso mo, you left them on their chosen paths, on their decisions. Now, meron po tinatawag po sa Bible na, wala po ito, hindi nyo po makikita ang word, meron po tinatawag na judicial judgment na tinatawag. O judicial hardening. Judicial hardening is when God stops working with the person or people who keeps rejecting Him and allows them to go deeper into the path they have chosen. People who willingly choose not to see and not to hear are in turn made blind and deaf. Isa pong classic example, this is sensitive, pero isang classic example po ito. Classic. Wala po akong gustong sabihin kung kayo po may mga anak, kamag-anak na that will fall in this situation. Hindi po ito personal. Sabi po doon sa Romans chapter 1 verses 21 to 27. For although they knew God, alam nila, kilala nila ang Diyos, kilala. They knew God. They did not glorify Him as God or give Him thanks, but they became futile in their thoughts, and their senseless hearts were darkened, and exchanged the glory of the immortal God for an image resembling mortal human beings or birds or four-footed animals or reptiles. Idolatry po ito. Therefore, God gave them over in the desires of their hearts to impurity, to dishonor their bodies among themselves. And what happened? When God
let them do what they want. You knew me. Hindi ako nakulang ng papakilala sa inyo, but still, you violated my holiness being God. You still made idols, you worship idols of different kinds. Therefore, God gave them over. He abandoned them on the way, on the desires na gusto nila. And what happened? Their women exchanged the natural sexual relations for unnatural ones. And likewise, the men also abandoned natural relationship with women. Men committed shameless acts with men. This is sensitive, ayoko sana siyang sabihin. Pero ito po yung totoo. On that particular group of people, kung sino man po ang pinatutungkulan dito ni Paul in this writing, ang sabi niya, dahil sa katigasan ng inyong ulo, sinabi ko na huwag ninyo itong gawin, ginagawa pa rin nyo. Sinabi ko na huwag ninyong gawin, ginagawa pa rin nyo. Ayaw nyo makinig, then do it. It is God stepping back, allowing humanity to experience the consequences of their choices. It's not cruelty, it's consequence. A manifestation of a lost, of a broken world that has turned away from God's design. Actually, hindi lang po yan about naman homosexuality, but all other forms of sins. So, ano po ang gusto kong sabihin? Nung sabihin po ng Panginoon, biglang sumala, no? Yung bilag. Ang sabi niya, sinasabi niya, sa dulo ng kanyang sinasabi, let anyone who has ears to hear, listen. Hindi niya sinabi na, let anyone who has ears, listen. Sinabi niya, anyone who has ear to hear, listen. If you have ears but you don't want to hear, hindi po kayo makikinabang. Wala kayong maintindihan, wala po kayong mapipick up sa ating lesson today. Let anyone who has ears, let him hear. Ang mga Diyos po na Diyos, hindi po Diyos na God, Diyos, mga Hudyo, pagka po sinabi sa kanila na listen, pagka po dinig po nila yung word na listen, hear, dahil po pagkabata na po nila, alam po nila yung, meron po silang tinatawag na Shema Israel. At that was written in Deuteronomy chapter 6, verse 4. Lagi po din nilang kinukot. Hanggang ngayon po yan, kung nanonood po kayo ng mga YouTube videos, yung mga sundalo, bago sila pumunta sa gera, yung mga Israelites, nire-recite po nila itong Deuteronomy. Sila sabi nila, listen Israel, the Lord our God is one, the Lord is our God, the Lord is one, love the Lord with all your heart, with all your mind. Ginagawa po nila yan 2 times a day. Now, yung pong word na listen, Shema, it's not simply listening po sa kanila. To the Jews, listening is obeying. Pag hindi ka nag-response o hindi mo ginawa, hindi ka talaga nakinig. Hindi ka talaga nakinig. Sa atin naman ganun din po ba? Di ba? Pag meron tayong sinabi and hindi ka nag-act, hindi talaga siya nakinig. May mga anak tayo, anak, pagdating mo sa, kunyari, luluwas, parang totoo na itong sasabihin ko. No? Kunyari, luluwas, Elise, pagdating mo sa dorm, ikaw ay magte-text, ikaw ay magme-message. Opo. Nasa sa bahay pa yun, ano? Ihahatid mo sa terminal. Anak, pagdating mo sa dorm, ikaw ay magme-message, ikaw ay magte-text. Opo. Apo.
Dumaan na yung maghapon, wala kang na-receive na text. Si Liz po ba ay nakinig? O, nakinig, she listened. But hindi po talaga yun yung listening. Listening is doing. Listening is doing. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Then, in-explain niya po yung in-explain niya po yung parable. In-explain niya po yung parable. Samahan niyo ako. Ako ho yun, tatapatin ko kayo. I'm so tired. I'm so tired. This morning, I'm really very, very tired. Emotionally tired, mentally, physically. Sabi ko, I'm really pulling all of my strength to speak to you. And samahan niyo po ako. Kung medyo parang ako yung nakakaantok, hindi ako ganun ka-dynamic, pagpasensyahan niyo po. And please listen. Please listen. Ang sabi ng Panginoon, this is the meaning of the parable. The seed is the word of God. The seed along the path are those who have heard, and then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Yun daw yung napapatak dun sa pathway. Kasi nga, pagkakas po ng farmer ng seed, kakas muna niya. So naiiwan po, hindi naman po yun naaararo agad. Hindi po yun agad na flow. So yun po yung nakalagay lang dun sa ibabaw. Expose. Maaari, pagkatapos niyang malagyan ng pananim, saka po niya araruhin. Sabi po nila, in Israel during the time, dahil alam na nga po ng mga ibon na may mga magtatanim, kasunod na po agad nila yung mga, habang nagkakas pa lang ng buto, ang mga mag-farmer, kasunod na po nila yung mga birds. So pagkakas po dun sa matigas, kikita po exposed, and then natutuka po yun ng ibon. Ang sabi po dito, it's like that, mayroong puso na matigas, hard. And, hayaan natin ang Panginoon pala mag-explain. Huwag ako. Okay, tapusin muna natin. So, the devil, yun daw pong ibon, it's the devil, and then kinuha agad yung salita. And the seed on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy. Ito naman, kasama agad si Joy. Nasa si Joy. Receive the word with joy. Having no root, they believe for a while and fall away in a time of testing. So meron naman daw mga nakikinig ng salita ng Diyos, talagang tuwang-tuwa agad. Masaya. Napakasaya. Minsan nga po may mga pag-iyak pa. Di ba? Hindi po nire-respond na okay lang po yung pag-iyak. May pag-iyak pa. And talagang nakakatuwa talaga dyan sa inyong church. Salamat, talagang with joy in the hearts. But because shallow, walang enough ground, sila po ay nawala in times of testing. As for the seed that fell among the thorns, these are the ones who, when they have heard, go on their way and are choked with worries, riches, and pleasures of life and produce no mature fruit. Meron naman daw wikang napatanim doon sa medyo maugat. Kasabay na tumubo, kasi hindi nga kahita ng farmer yung ugat ng mga aroma at kung ano ay nasa sa ilalim. So kasabay silang tumubo, hindi po nag-mature. Namatay din kasi na-choke. Ang sabi ng explanation ng Panginoon ay, yung mga tinik na yon o dawag, ang tawag natin, yun ay katulad ng mga kayamanan, pleasure of life, produce no crops, and did not mature. So nawala din, kagad. But the seed in the good ground, these are the ones who, having heard the word with an honest and good heart, hold on to it, and by enduring, produce good fruit. Okay. Point number 1. Jesus told this parable to explain hard truths. Not everyone
Kasi po, nasa discipleship po tayo, nasa pagsishare. Not everyone will believe or receive God save and be an authentic disciple. Gusto ko pong imulat ng katotohanan na ito. Hindi po ito to discourage or to break our hearts. Hindi po lahat ng nakakapakinig ng gospel ay tatanggap, maliligtas, at magiging tunay na disciple. Remember the background. It's a crowd. It's a crowd na sumusunod sa Kanya. Hindi pa masyadong nai-impress ang Panginoon sa dami ng crowd. Para sinasabi niya, alam niyo ba guys, meron dito na sumusunod sa akin kasi nakakain lang. Di ba nagpakain siya ng marami? Nakakain lang. May sumusunod sa akin dito na may iba yung motibo. Maaaring pinagaling ko and they want more healing, physical healing. But there are from this group na really seeking the truth. Really know, they want to know me. So yun yung different kinds of hearts, different kinds of soils. Some will blatantly reject the gospel, like the Pharisees and all, the others. I-reject yung gospel. Tingnan niyo ba, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, sabi ng Panginoon, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather you, your children, together as a hen gathers her chick under her wings, but you are not willing. Sabi ng Panginoon, oh, Jerusalem, Jerusalem, how long? Para akong manok na kayo, lagi kong inahangay. Lagi ko kayong gusto kupkupin. Pero kayo ang aayaw. Ayaw nyo. May mga tao po talaga. Sabihin ko po sa inyo, kung ang inyo pong mga anak, kung ang ating pong mga anak kasama sa bahay ay naging tunay na mananampalataya, salamat po sa Panginoon. Hindi po garantiya. There's no guarantee. And nawitisan ito na marami pong panahon. Hindi po garantiya na Kristiyano ang mga magulang, tunay na magiging Kristiyano rin ang kanyang mga anak. No, never. Yung po sinabi po doon sa Book of Acts na believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and thy whole household, hindi po yan universal promise para sa lahat po ng mananampalataya. That promise was specific to that jail guard. Yun po ang konteksto. Huwag po natin yung gamitin at ipangako sa isang mag-asawa o magulang, believe on the Lord at lahat ng iyong pamilya ay masasave. No. Some of our loved ones who are not willing to believe, pwedeng hindi po talaga sila masave. Hindi po lahat ng ating sinasyaran, hindi po lahat ay maligtas. Ang ating po mga asawa, kaya po, mamaya po babasahin ko, is this fixed? Is this a final situation? Is this a final condition of the hearts? Unahan ko na po kayo. This is my personal, on my study, this is not a final condition of the heart of man. This is a snapshot of the moment. Ito yung time na siya mapakinig. That time, this is the snapshot. Ito yung time na mapakinig mo. But in the future, we don't know. We don't know. Ang sinasabi dito ng Panginoon Jesus, these are the different conditions of the heart of people upon hearing the word. Upon. Pwede ngayong Sunday, this is your heart's condition. But probably, next Sunday is different. Probably, next month, next year, the hard heart will be a soft heart. Pag ito po pinasa ninyo at nagbasa kayo ng napakaraming commentaries, parang iisa ang general flow. Sinasabi nila dito na yan talaga, isa lang dyan ang Kristiyano, ang naging Kristiyano lang talaga dyan, yung nagbunga. Which is probably, that is the strongest argument. Kasi sa mentality po ng mga Palestinian farmer, a successful harvest is the only one na nag-produce ng fruit, ng grains. Yun lang po ang successful harvest. The three of those
na nauna, hindi po sila nag-bear ng fruit. Kaya most of the definitions na mababasa ninyo, ang nasib lang talaga dito, hindi po yung hard, hindi po yung may joy sa kanyang puso, hindi po yung nagsimula at nagkaroon ng mga tinik. Ang tunay na nakakilala dito sa Panginoon ay yung pong nagbunga. Because ang konteksto, a successful harvest ay yung nag-produce po ng crop. Pero hindi po natin ito pag-uusapan. We don't know. I don't want to buy that idea totally. Because the word of Jesus Christ, those who have ears to hear, listen. Depends upon hearing. You may heard today the gospel. You might not reject it. You may not accept it. But it is a warning, the repeated rejection, repeated. That is the context pa pag pinag-usapan po natin yung Isaiah. Repeatedly they are hearing the gospel, the correction. Paulit-ulit, but they keep on rejecting. To the point of no return. To the point that they already hardened their hearts. Kaya nga po sabi sa Bible today, when you hear His words, do not harden your hearts. Ngayon, kung mapakinig ninyo ang kanyang salita, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Meron kang option. Meron kang option to receive or not to receive. To humble yourselves or not to humble yourselves. Hindi lang po ito, pinag-uusapan po dito ay mga hindi po mananampalataya. Ito po ay application din po sa ating po mga mananampalataya. It should be applied into our lives also. Some will be emotionally touched and will die out soon. Napakarami ko na na-witness ito. Napakadami na. Kasi minsan may mga matatapatan po tayo dito na dumating sa church, may mabigat na problema. Emotionally. And then when they've heard good words, soft, loving words, madali tayong makakonect. But without really the understanding of the gospel, hindi po nila nararating yung authentic faith and salvation in Christ. Maaaring na-touch lang, iniyakan ka lang. Pero hindi po talaga nakakilala sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing lahat ng umiyak ay hindi po totoo. Baka ako yung ma-misinterpret. Meron po talaga na pag-iyak na tunay na nakakilala at nakabut sa katotohanan. Emotionally. Sometimes very joyful. Nakita niyo po yun, yung masaya, napakasaya. Pero mababaw lang. Gusto nga agad magpa-member First time, second time nakapunta sa church. Ang sarap naman ng kantahan doon sa inyo. Nakaka-bless talaga Lalo pagka si Elder Ruel talaga yung nagpipreach, nakakainis talaga. Para kasing laging galit. Pwede bang mag-preach ng hindi galit? Ayan, nakaka-energy na ako. Pero, huwag po tayong initial response, huwag po agad natin paniwalaan. The initial responses po ng mga tao, we don't just, natutuwa po tayo, doon po sa Lipa, doon po sa airbase. Natutuwa po ako kahapon, nung kausap ko po yung 4 na po na sundalo. Nag-divide po kami, siguro mga 30 plus na sundalo. And then, bukod po doon sa acceptance na inilit po ni Elder Lloyd, ay ako'y nagpatanggap ulit sa Panginoon. And then afterward, tinanong ko sila, do you really accepted the Lord Jesus Christ? And all of them, alam mo, katuwaan po talaga natin yon. Kasi alam natin, at least positive ang kanilang response. But they will be tested in a long run, long term. Hindi po natin na sila masusubaybayan. Alam niyo po ang sabi po doon sa Korinto? Di ba nag-aaway-aaway ang mga taga-Korinto? Sabi ng mga taga-Korinto, gusto ko talaga si Apollos. Si Apollos pa magaling magsalita. Ang sabi ng iba, gusto ko talaga si Paul. I want Paul. Ang sabi ng iba, gusto ko si Kristo. Mananalo ba kay Kristo? Then nagkakaroon po ng division during the time sa Corinthian. Para may mga favorite. Gusto ko talaga si Pastor Ison na magsalita Pag nakita ko sa announcement na sa Pastor Ison, kahit may lakad ako, i-cancel ko yan. Gusto ko talaga yan, pupunta ko dyan. May mga paborito, hindi po yung nawawala. Gusto ko talaga si Piproy. Ay, napaka-joke talaga niyan. Ay, talagang napakasaya mag-preach. Gusto ko talaga yan. Ay, ako'y kay Elder Boyet. Bakit? Ay, nakakatulog ako
Joke. Joke lang. Joke. Baka ko pa bigla naisip yun. Wala naman sa outline. Leading ng Holy Spirit. Pero ito po, basahin po niyo. Ano pong sabi ni Paul? Ano sabi ni Paul? Sa mga nag-away-away. Hey, 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 hey. Sabi niya, neither me nor Apollos matters. I planted, sabi ni Paul, I planted, Apollos watered, but God gave the increase or growth. Sabi ni Paul, ako ang nag-share sa inyong una. Ako ang nag-share. Pero iniwan ko kayo. Mayroong bumalik. Apollos disciple you. He watered. Pero wala kami pareho. Wala kami visa. No effect. The Lord God, He gives the increase. Ganon din po. May mga time, ito pinasabi ko, halimbawa katulad po doon sa Lipa, maaaring, sa mga kasama ka po napunta doon, maaaring nasa stage tayo ng kanilang Christian life that we are planting. Not enough time to really water them. But that is our part. We are Paul in their lives. Maaari naman po sa ibang buhay, maaaring ikaw na ang Paul, ikaw pa rin ang Apollos. Ikaw na nag-share, ikaw pa rin ang magdi-disciple. But take note that increase or growth and fruitfulness belongs to God. Kanya-kanya lang po tayong parte. Kanya-kanya lang po tayong bahagi. Meron po dito, natutuwa nga ako, may mga kasamahan tayo dito na hindi sila personal lang nagwi-witness, hindi sila personal nag-share. Di ba? Kasi yan parang hindi ko po talaga gipyang ako, mag-share po talaga eh. Pero makikita mo, halos tuwing Sunday, may bagong kasama, may bisitang sinasama. That's their ministry. Ang proseso ng soul winning and discipleship, ito ay mapakalawak. Iba't ibang kakayanan, iba't ibang parte. Gagamitin po tayo ng Panginoon according to our giftings. Sinasabi ko po ito, ang katotohanan pong ito, para hindi na po tayo ma-surprise. Meron po akong kasamang nagbabike. Meron po akong kasamang biker. Maybe, hindi ko na po i-mention ang name kasi pagka minention ko name, siguradong kilala po ninyo. And then, siyempre, pagka po may mga birthdayhan sa amin, alam naman ako hindi nagiinom, tinatawagan ako. Kuya Ruel, ang tawag ko sa akin, Kuya. Kuya Ruel, birthday ni paring, punta ka sa bahay. Mayroon ka ng iced tea. Yan. So, ang akin huy iced tea, ang kanila ay hard drinks. Ayan. Isang nag-birthday po ako nung nakaraang mga ilang taon. So, sinabihan ko sila, okay pre, bro, birthday ko, gusto ko yan, pero sabi ko sa kanila, walang alcohol sa amin. Magsawa na kayo sa pagkain, pero walang alcohol. Now, nalaman ko yung isa kong kasama is dating member ng, tawag yata po dito, Thursday group. Meron po bang nagsimula po dito? Meron po bang Thursday group here? And he's been exposed to Word of God for very, very long time. Now, kung ipamemesure nyo siya sa akin, kung ako yung pahuhusgahin according to his fruits, today, wala ho siyang bunga ng Kristiyano. Wala akong makita sa kanyang, he really is a true Christian based on his lifestyle, based on his doings, based on his life. But he was exposed, umaattend lagi tuwing Thursday. Probably heard many, many times the gospel. Probably, nakita niyong tumangkap siya sa Panginoon. But probably, he fell on those first three. Hindi siya nakabot. Not really a good heart. Pero yung pong naka-blue dito, yung po ang maganda. Ang sabi doon, some will be truly saved, continue, and bring out fruit. Hindi po natin alam kung sino po talaga magre-response. Hindi po natin alam kung sino po talaga ang kakausapin ng Panginoon makakaintindi. We don't know. May nabasa ko isang komentaryo doon sa parable of the sower. Sabi niya, sa palagay niyo ba hindi alam ng farmer sa tagal niya na nagtatanim? Sa palagay niyo ba hindi niya alam na hindi ako dapat mag-cast doon sa daanan? Sa palagay niyo ba hindi niya alam na probably ay meron ditong, kita naman niyo yung bato.
probably ay meron diyang bato sa ilalim at hindi din naman magiging successful. Sa palagay niya, hindi niya alam na probably meron dong tinigan. Alam niya. But still, He is graciously cast seeds. Wala siyang piniling parte. Wala siyang iniwasan. This is pathway. Daan na ito ng, hindi ko na ito huhulugan. Ito yung mabato, hindi ko na ito huhulugan. Still, He cast seeds. Very generous. Because we really don't know what will happen. Same sa atin din po. Hindi natin alam. Maaring ang samang tao na kakilala po ninyo ngayon. Sabihin niyo, wala na itong pag-asa, hindi na talaga ito mababago. Ang asawa ko, ay napakatagal ko na namang sinesira, na sinabi nakapakinig, siguro wala na talagang hope. Baka siya, yes, it's true, it's possible po. It's possible that the current heart condition of our loved ones, of your friends, of any persons here, possibly it's the final state. Probably. Yes, probably. Probably hardened na talaga ang kanilang puso. But, sa Panginoon po lagi tayo may pag-asa. Alin niyo po yung Isaiah? Parang hindi ko po kayo siyang tapusin ng aking lesson. Yes. Hay ito lang. The parable of the soil, para nabasa ko na po. The parable of the soil is only describe different kinds of heart upon hearing the word. It is dangerous and critical. A possible na, pwedeng no return na. But it's a snapshot. This is my own understanding. But it's a snapshot of the moment. Para pong nanay ko, tsaka po tatay ko. Gawin ko pong halimbawa po sila. Ako po ang kauna-unahan naging Kristiyano po sa amin, early 1980s. Ako po. And nagdeklara ang aking tatay. Sabi ng aking tatay, isa lang. Yes, as in isa lang. Isa lang ang aalis sa ating kinagis ng pananampalataya. Wala nang susunod. And my mommy agrees. May inay agrees. Pero meron po akong kapatid na babae that really is probably na-inspired sa buhay ko. Binata pa po ako. Sumama po siya sa akin sa church. Nakakilala ho sa Panginoon. Pinagbawalan siya ng aking tatay. Dahil nga sa takot, sa bawal din. Naikwento ko, madalas ko ito maikwento. Dumating sa point ko pinamimili ng tatay ko. Kasi ako pinaaral ho eh. Ang may kinabubuhay ko lang naman ho, pagbubuhangin, kuya, saan ang kuya? Alam mo yung nagbubuhangin, nag-iipon ng bato, yung hinahakot ho sa mga quarry. Elementary pa lang ho kami, yun na po ang aming work. Kasi hindi ako makakahingi ng 25 sentimo sa akin nanay. Sasabihin ng aking inay, ano kang palagay mo sa akin? Ako gay na blank ng pera. So we have to work. Yes. Kuya, yes, laki ako sa ilog. Yung nagbubuhangin. Giipon. Tapos may hahakot na tarak. Pagka nakaipon kami ng 1 cubic meter, 2 cubic meter, meron kami 3 piso. Elementary student po yan. Pero nung ako nag-aaral, hindi ko kaya buhayin ang sarili ko ng gano'n lang. Ngayon, nagtutuition ka. Sabi ng tatay ko sa akin, ang tawag po niya, relihiyon mo o pag-aaral mo? Pinamili ho ako. Wala pang tapang nung una para sabihin ko sa kanya na pananampalataya ako. Wala pa po akong tapang noon. Yes, hindi ko pa siya kayang gano'n. So ako po nag-church, pagkagaling ko po sa pag-ROTC, layo ko yun, dalala ko yung baril na kahoy, ako yung nakapatig pa. At ako ang alam ho na aking mga magulang, ako yung nasa school. Pero ako pagkatapos hahabol ho ako sa church. Kahit ito preaching na. At ako yung magsisimba. Who will know, pag may pumupunta ho sa amin, binibisita po ako ng pastor. Pinupulaan lang ng tatay ko. Yung bumisita dito, bading yun, bakit to? Kung magdala ng Bible, ganyan. Yung seryoso. Ang nanay ko, hindi rin naniniwala. Ganyan. Who will know that my mother today, mas aktibo pa ho, sa kapatid ko, she's always in the church, happy,
in the church. That condition of the heart is the snapshot of the moment. Noon lang yun. We don't know what will happen later on. Kaya po tayo, tuloy lang po tayo. Tuloy lang. Ha? Ang asawa ho ninyo, huwag ho ninyong pagsawaan. Sa totoo lang ho, nakakalungkot. Alam niyo ba pinakamalungkot sa atin? Sa totoo lang, tayo puso sa puso na mag-uusap. Ako pala yung negative 20, hindi pa. Ako parang nag-i-introduction pa lang ako eh. Ito ang pinakamasakit ho sa atin. Sa totoo lang po, sa totoo lang. Kayo naririto. Hindi kayo buo. Nakakapagdala kayo ng mga sundalo sa ating mga kasama o estudyante o ibang tao. Pero yung ating mga mahal sa buhay, hindi po natin madala for the reason whatever na maaaring sila mismo ang aayaw, matigas ang kanilang puso, sila distracted, ang focus nila ay nasa, sabi nga doon sa thorns, it could be riches, pleasures of this life. Pwede bang ganun na sila? Hindi naman po tayo ang nagliligtas. Sabi ni Paul, I planted, Apollos watered, God gave the increase, the growth. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Then his disciples and other around him asked, what does this parable mean? Naintindihan ho ba rin siya ng mga disipulo? At first, even his disciples, hindi po nakakaintindi ng kanyang sinasabi. Nag-guess niyo ho, napansin niyo po ba? Hindi lang ho yung crowd ang hindi nakaintindi of the parable. Even his disciples and others asked him, but they did something. Kaya sinabi niya, those who have ears to hear, let him listen. You can come, you can ask, you can inquire, you can go on further. It's up to you. And then, to those who come near to him, hindi lang po yung disciple. Pag binasa po niyo, look, mukhang disciple eh. Basahin niyo po yung Matthew at saka po yung Mark. And others, many, come, ask for explanation. Ang sabi niya, to you, understanding will be given. To them, it will be left a parable. Kaya po, ipag-pray po natin. Meron pong responsibility sa pakikinig. After you listen, you have responsibility to respond. Them. And us. Ako po, baka po mag-exceed. Unahan ko lang po kayo, 5 or something minutes. Tingnan po, gusto ko lang po kasing, pag ako po nagsasalita dito, ayoko po nung ako'y na-out of context o hindi talaga nyo naiintindihan. Tingnan niyo po yung Isaiah na pinagkuhanan ng Panginoong Jesus ng kanyang quotation. Ang sabi po ng Diyos kay Isaiah, Hoy Isaiah, go to these hard-hardened people, yung mga matitigas ng ulong ito. From chapter 1 to chapter 5, ang dami mo na sinabi, hindi pa sila nakikinig. Okay, for the last time, make their minds of these people dull. You preach, hindi ka nila maiintindihan. It's my judgment. Ang titigas ng kanilang ulo, okay, mangyari ang gusto nila. Parang ganun. Ano po ang sabi po ni Isaiah? Ang sabi po ni Isaiah, may tanong po siya. Then I said, until when, Lord? It's not a final state. It's not a final and hopeless condition for the people. I will harden their hearts. The more they listen to you, hindi ka nila papakinggan. Lalo lang titigas ang kanilang puso. May mga taong ganun, di po ba? Yung habang sinasabi mo, lalo lang patigas ang kanilang puso. The more na i-expose sila sa gospel, the more na parang hindi na sila nag-aasak. The more na parang tumitigas yung kanilang mga kalooban. Ang sabi ni Isaiah, Panginoon, until when? Until na sila'y makaptured, madala sa Babylon, and then they will repent. But that will take 70 years bago ko sila tanggapin uli. Makalaya sila sa kanilang pagkalipin. So I do believe the judgment, the hardening, the hearts of men
It's not a fixed condition. Meron po ba kayong asawa, mahal sa buhay? Anak? Iniwis na dalhin po sa Panginoon. Huwag po tayo mawalan po ng hope. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Patuloy po tayo mag-pray. Sabi po dito, sabi nga po doon sa 11:28, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Today, do hindi po ito ang context nito. Akin lang pong i-re-apply. Today, whatever it is na sinasabi po ng Panginoon sa inyo, do not harden our hearts. Meron kayong part. Huwag po natin papagmatigasin ng ating mga puso. Ang sabi po ni Paul, I pray that the eyes of your heart may be enlightened to what you may know what is the hope of His calling. Paul prayed na sana mabuksan ang isip ng kanilang puso, isipan. So, wala pong imposible sa Panginoon. We can pray. It's not the final state of human being. A hard heart, thorny heart. Probably yes, meron. But I do believe. Kaya nga, sabi po dito, sabi po ni Elijah, answer me, O Lord, answer me to these people, that these people will know that you, O Lord God, that you are turning their hearts back. God can touch the heart of human being and turn them back to God. Magtatapos po ako sa ilang slide. A woman named Lydia, a dealer of purple cloth from Thyatira, was listening. The Lord opened her heart to respond. A hard heart, thorny, rocky. Pwede po mag-respond when the Lord touched the hearts. The parable is not only for the unbelievers. Ito po'y para po sa atin. Ito po. This is for you. This is for me. Even Christians, tayo, can experience dull, pag si dull mapurol, hindi makaintindi. Dull hearing, worldly distraction, and a weakened fruitfulness. If I will be faithful, baka sabihin mo, ikinaato po. If I will be faithful sa Scripture, ang totoong context po talaga ng Luke chapter 8 ay para po sa mga hindi mananampalataya. But we can learn from it and we can apply sa ating mga buhay po bilang mananampalataya. Bakit po? Tingnan niyo po ito. I will end sa Scripture po nito. I will end this. Ang Panginoon sa sumakay ng bangka. Kasama ang kanyang mga disipulo. Listen. Help me. Listen to me. Then he left them. Umalis siya. The crowd. Sumakay siya sa bangka. Kasama ang kanyang mga disciples. Got back into the boat and went to the other side. Listen. The disciples had forgotten to take bread and had only one loaf with them in the boat. They were discussing among themselves that they did not have any bread. Uy, paring Tomas, bro, isa lang ang tinapay. Tayo ay 13. Isa lang na loaf. Galing Need and Brew. Isa lang. Sabi ng Panginoon, why are you discussing the fact that you have no bread? Bakit kayo nagkakagulo? Why are you discussing? Don't you understand or comprehend? Do you have hardened hearts? Same wordings. Do you have eyes and not see? Do you have ears and not hear? Same wordings of Luke chapter 8. And do you not remember? Tinanong niya, when I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets full of leftovers did you collect? 12. Yeah. They told him, when I broke the 7 loaves for the 4,000, how many baskets full of pieces did you collect? 7. And he said, hindi niyo pa ba nagigets?
sometimes, tayo po ay blind and deaf also. Christians, napakadali minsan nating makalimutan, the Lord provided you in a very costly operation of cancer, kunyari. The Lord have rescued you financially in a big, big loss. And today, magpapa-change oil ka, costing 3,000 pesos, and you are complaining, wala kang pera. But during the past, the Lord has provided you so much. The same as this. The disciples have seen how thousands of people were fed of few loaves. But now they are looking on a single loaf without seeing the source na kasama nila in the boat who make for many, many thousands of people. Alam niyo po ba yung word na understand? Pinag-aralan ko, sabi ko, ano pa yung ibig sabihin po talaga? And then I've read an explanation. Yung pong word na understand po dito, di ba alam natin yung 2 plus 2 is 4. 2 plus 2 is 4. Alam mo natin yung by, makita lang natin yung 2 plus 2 ay 4. That's fact. Nung mga bata ho kami, na si Tita Pe, nung kami grade 1, pinagdadala ho kami ng stick. Pinagawa ko ng tatay ko ng stick. Nakabundle na stick, natatanda niyo po, stick. Tinuruan kami ng math. Naglalagay ho ng 2 stick sa isang tabi at saka ho sa isang tabi. Pinabibilang sa amin, ilan to? 1, 2. 1, 2. Tapos pagsasamahin po yun ng teacher, pagsasamahin nila, ipabibilang uli sa amin, ilan? 1, 2, 3, 4. Ang ibig sabihin daw ho ng understanding is not only knowing the figure, the numbers 2, 2 plus 4. But connecting, understanding, na pagka ang dalawang ito, isinama ko dito sa dalawa, ito yung nagiging 4. That's a deeper meaning, connection. Nare-relate mo kung bakit naging 4. Nakukuha mo, nagigets mo. Hindi yung memorize mo lang na 2 plus 2 equals 4. Ang sabi dito ng Panginoon, don't you understand? Hindi niyo pa rin ba makonect? Hindi niyo pa rin ba ako naiintindihan? Bakit kayo nagwo-worry? Naiisa yung tinapay. Minsan, Christian blinders and both moment. Minsan ho sa atin, para tayo nakakaroon din ho ng katarata. Na pagka tayo ay dumanas na ng kahirapan, difficulties, loss, crisis, sickness, difficult problems, nakakalimutan ho natin ang mga nakaraang panahon at araw kung paano tayo isinalba ng Panginoon o na similar o probably more difficult situation na pinagdaanan po natin. Nakakalimutan po natin. Bakit to? Ito. Yun daw po karamihan daw po sa mga atheist, yung mga hindi naniniwala po sa Diyos, based on survey. Ang dahilan why they turn on that belief is because of their past experience towards, negative past experiences towards Christian people, maaaring Kristiyano magulang, Kristiyano kaibigan, and they experience so bad things about them, towards them, and it turned them bitter to the point of not believing God anymore. Nagkakaroon sila ng bitterness, katigasan sa puso. Sometimes sa atin, tayo po, Brad, sa tira, hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ang pinagdadaanan mo. Nasasabi mo lang yan sa unahan kasi hindi ka nakaka-relate sa akin. Kung nasa sa posisyon lang kita, maiintindihan mo ako. Ang tagal ko na, Brad, nagpe-pray. Alam mo ba? Ang tagal ko na kaya nagpe-pray ng work. Parang hindi na ako makapaniwala na sasagutin po ako ng Panginoon. Ang tagal ko na naghihirap in this pain, ang tagal ko na nagpe-pray for the healing of my disease. Nagiging bitter po yung mga tao and then hindi na nila makita ang Panginoon sa kanilang buhay.
Nakatingin tayo minsan sa kawalan, sa kakulangan. Nakatingin tayo dun sa iisang tinapay. Hindi natin makita ang nakasakay sa bangka, ang Panginoong Hesus, nakasama natin araw-araw. Because we're blinded, our hearts were hardened. Ano po yung mga nagpapatigas na po ng puso ninyo? Na hindi na po ninyo ma-receive, ma-absorb ang promises, ang pangako ng Panginoon sa atin? Matagal na po ba? Ano po yan? Ano po yan? Ano pong bitterness? Ano pong mga pinagdadaanan ninyo na matigas na ang puso ko? Yung mga sinasabi mo, hindi na tumatalab sa akin. Yung mga binabasa ko, minsan hindi ko na nafe-feel. Hardened hearts. Ano po, the devil is so clever. Minsan yung mga pinagdadaanan po ninyo, pinagdadaanan natin, ginagamit niya, parang sinasabi niya sa puso, isipin natin, iniwan ka na ng Panginoon, will not hear you. That's forever. Hindi ka na makakalis sa sitwasyon mo. Hindi po yung totoo. On the other hand, babalik na rin ko naman. On the other hand, meron naman pong blinders of abundance and comfort. Kung kanina nabablind tayo of difficulties, problems, trials, hardships, ano ang pinagdadaan nyo mahirap? And that hardens our hearts. Minsan naman po, over comfort, abundance and comfort. Ganito, probably, nung makita po nila ang isang tinapay, dahil sanay sila sa marami, sanay sila sa abundance, they are now complaining, kakasa ba sa atin to? Because they are not used to having lackness in their lives. They are not used to difficulties. Minsan ganon, pagka po tayo nasanay naman sa masyadong komportableng buhay, sanay ka na naka-aircon, sanay ka magandang upuan, sanay ka na may shower na mainit sa bahay, gusto mo malamig, gusto mo mainit, sanay ka na pagising mo, lagi may almusal, sanay ka na napuprovide, may pamasahe, meron kang pera, meron kang pantuition, hindi mo yung pinuproblema, sanay ka na meron. Pagka nag-iisa na ang tinapay, then you question. Blinders, nakakaroon ka na ng katarata. May isa akong sumasama dito sa roadshow. Alam niyo ang kanyang patotoo? Hindi ko na po sabihin ang kanyang pangalan. Nung makarating po siya sa iba't ibang churches, nung makita niya po ang sitwasyon ng mga tunay din naman po mga anak ng Diyos, tunay na mga anak din ng Diyos, nung makita niya na nagkakasya sa isang masikip na lugar sa iisa dadalawang electric fan, na napakasakit sa tengang pakinggan ng sound system kasi mumurahin, tunog lata, walang stage manager na nagkukonduct ng program. Pero pagkatapos ng service, they feel the joy. They're so blessed. Ramdam mo yung sila'y masaya. Ramdam mo yung sila'y kontento. Why? Probably, the happiness that makes them really happy is not the many breads. It's the one bread that is enough for them because they know God is with them. The Lord is enough for them. His presence, His love, para po sa atin. So, I hope times it up. I hope you've heard, you've listened. Magtatapos din ako. To you who have ears to hear, listen. Do. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa inyo. Maraming pong salamat
It's a very common parable. Kahit bata, ito po ay alam, Panginoon. Paulit-ulit na namin itong napapakinggan. Maaaring narito ka ngayong umaga, napakinig ka na ng gospel, lagi mo napapakinggan. Pero tunay ba na that seed ay nasa isang good soil na and that you are growing, that you are bearing fruits? The indication of a successful harvest is crop or fruit. Without crop, without fruit, it's not a successful farming. Nagbubunga po ba tayo sa Panginoon? Gusto niyo bang malaman kung ang mga anak niyo relative sa tunay na mananampalataya? Do not believe on their confession alone. Do not believe sa sinasabi nila na tinanggap ko si Kristo. Look for fruits. Look for change, for transformation, for Christ-like characters, evidence of the Holy Spirit. If those are missing, if those are lacking, probably the seed that fell in their hearts fell not on good soil. But we can still pray. We can still pray. We can still ask God that He may change the hearts of any persons that we are concerned of. Tayo po mga Kristiyano na. Sometimes, hardened din ang puso natin. Kasi ibang pumupuno, puno tayo ng internet, puno ng social media, puno ng kung ano-anong content. Sometimes yung Word of God nagbabounce off na lang pabalik. Kasi we're not really giving time. Hindi natin kinukultivate yung ating puso. So pagka dumating na yung time, naiisa na yung tinapay, may malaking problema na lacking namang issue, hindi na natin makita the person who made thousands of bread or pieces of bread. Or sometimes naman masyadong komportable tayo, nasanay tayo ng mapakarami, sagana. And nakatingin na tayo doon sa kakulangan, kokonti na. So, mga kapatid, let's pray that may the Lord touch our hearts, renew our hearts. Heavenly Father, marami pong salamat sa inyo. Please make our hearts good soils, Panginoon. Sana huwag kami ma-deceive ng pleasure, worldliness like thorns, Panginoon. Sana walang stones or rock beneath us, preventing our growth, Panginoon. Sana mga napapakinig namin, like this morning, hindi mapapapunta lang sa matigas na lupa at paglabas namin dito, parang natuka na ng ibon at wala lang, parang wala kaming napakinggan. Oh Father God, please move our hearts, please touch. Even the people na amin pong mini-minister, mga dinadala po sa inyo, may move their hearts also, Panginoon. Anak namin, mahal sa buhay, mga mini-ministry po namin ng mga tao. Hindi po namin kayang gumawa. We may plant, we may water, but the growth belongs to you. Pinupuri ka namin sa our prayers in Jesus' name. Amen.